Good evening guys. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video dahil naging busy ako at nagbisi-bisihan ako sa aking mga ginagawa ngayon. Anyways, ang gusto ko lang sa inyo sabihin, dahil parang ilang araw ako hindi nakapag-upload ng video, kaya naman mag-upload tayo. Bakit nga ba tayo hindi nakapag-upload ng video? Dahil meron po akong sinusubukan yung trading. Trading, forex trading at bitcoin trading. Yan. Pag-usapan natin yan. Sa totoo lang, napakahirap. Napakahirap po talagang aralin. Bakit po? Kasi yung ibang trader, taon, years, ang kanilang ginugugol para ma-master ang strategy na yan. Marami po kasing strategy. Napakaraming strategy. Kaya sinasabi nila, kung makikita nyo sa mga videos, kumikita ng malaki, kumikita ng ganun. Diba? Nakakainggan nyo nga naman panoorin, kasi ang lalaki ng kinikita. Ikaw naman na wala kang alam. Okay, basta-basta ka nalang papasok. Papasukin mo. Hindi mo nga alam kung ano yung mga terms na ginagamit. At ito lang po, kung alam nyo lang po yung stress na ako sa ano ko. Ako at ito paano, meron na akong idea. Nanonood lang ako sa TikTok, sa YouTube. Pero marami rin tayo nakikita ng mga nag-live na live traders, ganyan. Kaso lang kasi, ang problema doon sa kanila, para makapasok ka sa kanilang community, kasi may silang community, malaking tulong po yung community na yun. Napakalaki ng tulong na yun. Kasi andun yung mga traders na magtuturo sa'yo, at meron din coach kung ano yung mga diskarte, matuturuan ka, ay nung kinagandahan nun. Sa isang banda, bago ka makapasok sa mga community na yan, is kailangan mo, di ba, may bayad po yan. May bayad po, hindi ho basta-basta. Yan. Sinasabi nila may mga pre-training course, join the community, pero meron pong membership fee. Doon sa training course, meron ako napanood na isang pre. Pero pag binuksan mo na yung mga link, ganyan na, marami ng bayad, hindi ka pa nga sigurado kung yun ay scam or hindi. Paano ka magbabayad? Wala namang, di ba? Wala kang pinangahawakan eh. Ang masakit pa ron, karamihan sa kanilang mga training course is through online. Webinar. Di ba? Kaya medyo parang napapaisip ka. Di ba? Marami. At hindi lang basta-basta presyo o amount ang babayaran mo para maka-attend ka ng training course. Malalaki ang amount. Marami na ako ng pagtanungan. Tapos sa community, ganun din. Ang napapansin ko lang dito sa mga live trader, pag gusto mo sumali, di ba, may mga may mga signal silang ibinibigay kapag ikaw ay member or kasama ka dun sa community. Di ba? Napapansin ko talaga hindi nila si-share kasi hindi ka naman member ng community. Hindi nila si-share kung ano yung strategy nila. Di ba? Hindi ka mag-take profit. Kaya mangyayari yan, dahil wala ka nga, siyempre, newbie ka lang, wala kang idea kung anong gagawin mo, papasok ka ng bigla-bigla. Doon nagkakaroon ng problema. Gaya ko, nagka-trade ako. Wala akong idea. Nasunog lahat. Lahat nasusunog yan. Totoo lang. Since 2021 pa yata ako nag-start. Pero pitik-pitik lang ako. Hindi naman ako nagpo-focus. Pero itong mga nakarang araw talagang, kaya hindi ako nakapag-upload ng video. Talagang inaaral ko siya. Marami ako inaano ng mga indicators, yung mga strategy, pinag-aaralan ko, yung how to, yung paano gamitin yung trend line, support and resistance, tapos yung market structure, inaaral ko yan. Pero ang nakita ko ng pinakamagandang strategy, yung SMC, yung Smart Money Concept, ayun ang inaano ko eh. Nag-aaralan ko talaga, medyo marami kasing mga kondisyon. Marami siyang kondisyon, pero paulit-ulit kong pinapanood yung Smart Money Concept dahil ayun ang nakikita ko may potential na kumita ka. Yun po yung pinag-aaralan ko. Ano ba yung mga na yon? May mga paano ba gawin yung Smart Money Concept? Manood po kayo. Kahit ako, hindi ko may papaliwanag sa inyo kasi hindi ko pa expert yun eh. Hindi ko may expert. Pero kung paanahin ninyo, yung Smart Money Concept is yung andyan yung paano basahin kung ito ay magkakaroon ng reversal, pumapasok ka dyan, anong gagawin mo, kung naghahanap ka ng reversal, anong gagawin mo, tapos yung paano ka mag-i-entry ng long or short or buy and sell, kung saan ang entry mo, yan yung diskarte. Tapos may mga kondisyon yun.
May mga kondisyon yun. Kailangan, andun papasok yung order block, doon papasok yung liquidity sweep, papasok yung tinatawag na change of character or basta change of character, doon. Break of structure, yun na yun. Tapos papasok yung FBG, yung fair value gap, yun yung mga kondisyon. Pag nakuha mo na yun, at nakuha mo yung kondisyon na yun, aantay mo ulit na pullback, doon ka mag-entry. Yun ang isa sa mga smart money concept. Kung may makikita kang gano'n, pero hanggat wala, hanggat maaari, huwag ka mag-entry. Hindi yan hindi yan valid para umentry. Kumbaga, hindi siya, huwag ka magpuproceed doon. Yun yung mga pinag-aaralan ko. Ang problema kasi, ang nakikita kong problema, lalo sa mga newbie, kagaya natin, kagaya ko, hindi natin alam kung saan tayo i-entry at saan tayo i-exit. Yun po yun. Kaya kung makikita ninyo is yung may mga nag-set ng stop loss, saan ba mag-set ng stop loss, saan mag-set ng take profit. Ayun yung pinag-aaralan ko. Kaya medyo parang sakit na ng ulo ko. Pero nagkaroon ako ng ideya. Sa paano bagbasa ng market structure. Yan yung mga natutunan ko sa panay-panay ko na panonood. Kasi marami na ako pinanood ng mga strategy. Marami ako pinanood. Katulad ng meron ako napapanood yung tungkol din sa isang strategy na Williams Alligator. Okay siya, pero yung sinasabi niyang entry, bumabalik, hindi ka pa pwede basta lang mag-entry. Ang nakikita ko doon sa kanya, meron siyang binabalikan, o sabi natin, binabasa muna niya yung market structure, tsaka tinuturo niya yung saan mag-entry. Yun yun. Yun yung diskarte niya. Kaya sabi ko, kasi kung mapapanood niyo po yung video na yun, yung tingnan niyo yung Williams Alligator yung ginagamit yung strategy niya. Kung makikita niyo doon, yung video niya, at tinuturo niya lang kung saan kayo entry. Pero hindi niya binabasa. Sinasabi kung ano yung pinagbasihan niya kung bakit mag-i-entry. Ayun yung nakikita ko. Tapos marami pang mga coach na nakikita ko. Maganda yung mga motivational nila, mga coach nila. Maganda yun. Lahat naman yun eh. Lahat ng mga tinuturo nila, ito totoo. Ang problema lang is kung magkano yung babayaran mo. Paano nga kung newbie ka, syempre gusto mong kumita. Paano ka matututo? Wala namang libre. Di ba? Sinasabi nila libre. Hindi naman talaga libre. May bayad naman talaga. Di ba? Okay, maganda. Kasi marami kang matututunan. Pero wala pong libre. Ayan po tandaan natin ha. At kung ikaw, sarili mong diskarte, hindi mo yan makukuha ng isang taon. Or maliban na lang kung isang taon wala kang trabaho. Talagang doon ka lang nakapokus. Pwede po siguro yon. Pero kung may trabaho ka at gusto mong pumasok sa trading, mahihirapan ka. Totoo lang. Kagaya ko. Diba? Sundot-sundot lang ako. Pero itong mga nakang araw, kasi after ko magbiyahe, pag uwi ko, inaaral ko talaga siya. Tapos binabalikan ko siya. Dahil ayun kasi yung strategy na yon, yung tinatawag na SMC or Smart Money Concept, yun talaga yung nakita ko may potential na strategy. Yun po talaga. At yun din na nakikita ko doon sa isang coach na yun yung ginagamit niya. Nakikita ko, halos lahat sila yun ang ginagamit niya. Halos lahat ng coach na makikita kong mahuhusay talaga. Kasi may nakikita akong mga coach, medyo alanganin sila, ganyan, alanganin sila pumasok. Diba? Pero yung dito sa Pilipinas, yung pinag-usapan natin, kasi marami coach may mga foreigner na coach, pero ang hirap naman, diba, puro English. Doon nga lang sa term na ginagamit ng trading, ang hirap nang intindihin Diba, maraming ginagamit silang dyan, yung tawag niya nga, sabi ko, yung mga bias na, ano ba ibig sabihin ng bias na? Uptrend na yan, kung ikaw ay newbie, downtrend, bullish engulfing, bearish engulfing, diba, ang hirap intindihin, ano ba yun? Ano ba ibig sabihin nila kung newbie ka? Kaya yung iba, talagang gumagastos na sumali sa isang community para may magtuturo sa kanila. Kung wala kayong pang training course. Kasi mas mura yun. Kung ikukumpara natin sa coaching, sa mag-training ka, talaga, is mas mura yung magkusali ka sa community. Yun lamang kaya mga ilang araw ako medyo hindi nakapag-upload kasi nag-focus talaga ako kung paano nila ginagawa, nag-execute ng mga ganyang trading na yan. Entry, exit, yan. Inaaral ko talaga, pinag-aaralan ko. Wala po tayong pambayad, kaya talagang sariling sikap lang ako. Pero medyo nakaka-relate na ako doon sa kanilang ginagawa. Naiintindihan ko na ang nagiging problema ko lang ngayon,
naguguluhan pa rin ako kapag nandun ka na sa mismong chart. Siyempre, ang daming mga candles dyan. Yan, yung makikita mo yung candles po, yung bullish tsaka bearish candle, yung pula at green. Yung green is bullish, yung pula is bearish. Yan, medyo nakakalito na po pag sa actual na chart sa chart ka na. Kasi talagang mayroon na dyan tataas, tataas, ano bang ibig sabihin nun? Tapos ginagamitan ko ng moving average. Although yung moving average kasi para ma-identify kung ang trend ay pababa o pataas. Pero ginagamitan ko pa rin kahit alam ko na. Nakikita kahit sa tutusin, kahit hindi ko nagamitan ng moving average, alam ko na kung ito ay uptrend o downtrend. Makikita mo naman sa unang tingin mo pa lang, kung medyo nakaintindi ka na, malalaman mo na kung uptrend ba o downtrend. Tapos titingnan ko yung market, yung time frame. Ito po yung time frame naman. Ito naman yung mga 1 minute, 3 minute, 2 minute, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, 2 hours. Ayan yung time frame. Tinitingnan ko yan kung ano yung para ma-identify mo kung saan talaga tumatakbo. At yung ano yung takbo ng market. Ayan. Kung sa 1 hour, paakit ba siya? Sa 4 hours, ganun din ba? Ayan, titingnan ko yan. Ayun yung mga discarded. Ang dami. Kaya, ang hirap. Kaya kung nakikita po ninyo, sasabi nila sa mga videos nila, kumita ako ng ganito. Meron ng $44, $20, $20,000, $2,000, $1,000. Kumita sila ng ganito. Ang laki nun. Kung sa Philippine money, di ba? Ang laki nun. Kung i-convert mo sa Philippine money, ang laking pera nun. Pero hindi po yun basta nakuha lang nila. Hindi lang sila basta pumasok sa trade, kumita na sila. Hindi po ganun yun. Totoo lang. Dumaan po yan sa matinding training. Di ba? Para nag-training po sila, nag-attend sila ng mga training course, seminar, webinar, ayan yan. Bago nila narakuha yan, sumali sila sa mga community, taon na kanilang binilang bago nila nakuha yung mga ganyang kita. Kaya huwag kayong magpapadala doon sa sinasabi na kumita ako. Okay, kumikita naman talaga sila. Totoo po yun. Pero talagang effort po ang ginagawa nila dyan. Kahit po sinasabi nila sila mga coaching na yan, lahat po lang mga naging coach ngayon, nagsimula yan sa sunog. Diba? Nasunog po yan. Kahit ngayon, kahit mahuhusay sila, natatalo pa rin sila, nasusunugan pa rin sila. Ganun talaga. Wala akong magaling dyan. Ibig sabihin niyan talaga is kailangan dyan is disiplina. Kailangan magaling ka mag-analyze ng chart, ng market structure. Yan. Kaya napakahirap po talaga. Para makuha mo yung goal na yun, kailangan mo marami kang salihan. Yan po yung nangyari sa akin. Kaya hindi po tayo nakakapag-upload ng videos ngayon. Kapag ako po ay naging biyasa rito, sana nga, gusto i-share ko sa inyo, yung mga talagang, yung mga diskarte, yung mga strategy. Gusto ko rin i-share Actually, gusto ko rin i-share sa inyo para higit ninyo maintindihan. Kasi kung manonood kayo ng mga videos, may mga tutorial din naman, kaso hindi kasi nila na-specify. Tsaka ang hirap intindihin. Hindi nila napapaliwanag mula doon sa basic hanggang dun sa may mga paliwanag na basic. Pero hindi talaga sa basic na basic. Kasi gumagamit ako, basic nga, pero gumagamit sila ng malalalim na term. Ayun po yung problema Malalalim na term ang ginagamit nila. Basic yung tutorial, pero yung ginagamit nilang term is hindi talaga maintindihan ng mga newbie. Yun ang problema. Kaya kapag ako naging natuto ko rito, sabi mag-profit na po tayo, gusto kong i-share sa inyo yan. Step by step. Step by step talaga. Yung mula sa pinaka-basic hanggang sa take profit. Ayan. Pray na lang tayo. Magandang gabi at yun lang. Kinuwento ko lang sa inyo.